Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, we will read on diary entry number 1017. April 2, 1937. In the morning during Mass, I heard these words. Tell the Superior that I want adoration to take place here for the intention of imploring mercy for the world. Abril 2, 1937, kinaumagahan, habang nagmimisa, narinig ko ang mga salitang ito. Sabihin mo sa nakatataas na gusto kong maganap dito ang adorasyon na may layuning humingi ng awa para sa mundo. Tell the Superior that I want adoration. Ang mga ganitong instruction ng ating Panginoong Hesus, minsan, napakahirap ito kasi yung sasabihin mo na sabihin lang madali, 'di ba? Pero sa bahagi ni Faustina na isang ordinaryong madre, pag sinabi yan sa kanyang superior, isang instruction to eh. So, nasa ano ka lang, ordinaryong madre ka, sasabihan mo yung superior mo, tall order yan. Kasi yung, mag-adorasyon kayo, ang intention nyo ay para sa ah, buong mundo, no? Ma-implore ang awa sa buong mundo. Out of obedience, gagawin niya ni Faustina, pero there's a possibility that the superior will not listen or will listen. 50-50 yun. But I think ng mga panahon naman na ito, hindi na ganun kadali. No? Hindi katulad ng mga previous years ni Faustina. Pag sinabi niya, so sabihin mo sa superior mo na ganito, ganyan, ganyan. Napakahirap nun kasi hindi, ang kadalasan ng nakaraan, hindi nagaganap. Pangalawa, ang isang mahirap din na pinagawa sa kanya ni Jesus yung magdasal ng chaplet. Eh, syempre, ang chaplet, hindi naman yan opisyal pang itinatakda ng simbahan. Tapos, kung gagawin niyan sa kongregasyon, sasabihin sa madre, mahirap din. Pero nangyari naman. So, I think this one, yung adoration, hindi chaplet no? Adoration. So, palagay ko nagawa naman to. Bakit, bakit nangyayari na kailangang ipagdasal ang mundo na magkaroon ng awa para sa awa? Itong mga panahon na to, mga 1937, nag-ano na na namumuuna ang digmaan. Kumbaga yung mga plano ng digmaan. Yung sa World War II, no? Nagsisimula ng umusbong, nanganganib na ang mundo para dito. At nangyari kasi ang digmaan, yung World War II, naganap yan 1 year after the death of Faustina. So, ito yung 1937, di pa naman siya patay no 1938 kasi 1939 ang World War II. So, doon pa lang, napo-foresee na yun. Siyempre, si Jesus yun eh. Alam naman niya kung ano nangyayari. Nakikita niya yung mga intensyon ng mga tao. So, the world leaders in particular, alam na niya na may mga ganun. At nanganganib na talaga ang buong mundo. Alam natin yung pagkawasak ng mundo na nangyari ng World War II. Talagang, ah, kasi nung mga time na yon may mga bomba na. No? May
high high-powered weapons of war na ng mga panahon na yun. So kaya bukod sa ground forces, meron na ring mga air forces yan, no? Lumilipad ang eroplano ng mga time na yan. Kaya yun, ganun na lamang ang hangarin ng ating Panginoon. Magdasal kayo kasi kung walang magdadasal para dito, hindi kasi yan kayang pigilan ng Panginoong Jesus, no? Of course, kayang-kaya niyang pigilan yan. Ano, parang, kumbaga, technically, parang ganun, ano. Technically, kaya niya naman niyang pigilan. Kasi ano lang naman yan eh, gawain lang naman yan ng tao. Kaya niyang hadlangan. Pero, hindi niya yan gagawin. Hindi niya pakikialaman ang ating free will. Maliban na lang kung tayo'y humingi ng awa sa Kanya, maglumuhod tayo, magsumikap tayong humingi. At hindi pwedeng isa lang. Dahil napakalaking disaster yung mangyayari yan. Hindi pwedeng isang tao lang ang nagdadasal. So, kailangan ng consistency sa prayer at kailangan marami. Just like the pandemic. Kung hindi nagdasal ang maraming tao regularly, no? Yung may focus, hindi naman yan mapipigilan, hindi yan titigil, hindi yan hihinto. Pero sapagkat ang mga tao ay nagdasal, buong mundo bumalik doon sa hope na nandun lang sa pagdarasal yung pag-asa ng tao. Natapos, diba? Pero, kung hindi magdadasal, kung hindi natin hihingi ng awa ng Diyos, walang mangyayari. Again, kayang-kaya namang gawin ng Panginoon, ng Diyos Ama, ng Anak, Espiritu Santo, the Trinity. Kayang-kaya nila yan pigilan, but they will not interfere unless we ask for it. Kaya nga sinasabi, seek and you shall find, diba? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. So, napaka-importante yung humingi ka kasi magaganap ang mga bagay according to what we deserve, according to what we have done. Everything, no, personal, on a level of the person, sa kanyang personal na buhay, on the level of the family, on the level of the community, on the level of the country, the region, and the world. Kasi kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang mga kasalanan, yung mga bawat papalaki ng papalaking ano na yan, na grupo. So, kung baga sa buong mundo, umabot na yun sa extent na magdidigmaan na, World War nga eh, no? So, ganun kalaki yun. And that needs a lot of prayer. Ngayon, ganun din. May mga nangyaring mga bagay na beyond the capacity of man to stop. But, through prayers, kakayanin ng mga tao na mapigilan. Prayers. Because it is prayers, involve ang Panginoon, involve ang Diyos. Kaya gagamitin instrument ang mga taong nagdarasal para pigilan ng isang napakalaking disaster. So ngayon, ano ba ang kalagayan ng mundo natin? Patindi ng patindi, no? Patindi ng patindi ang ating sitwasyon. But don't worry. Kaya lang naman natin nakikita na matindi ang kalagayan ng mundo sapagkat mayroon ng liwanag. Ibig sabihin, ang mga bagay na hindi magaganda ay na-expose at nakikita na natin. Hindi katulad dati, ang kasamaan, nagtatago sa dilim. Hindi natin makita. Ngayon kasi pag may naganap na human rights violation, kahit sa lugar ng bansa, malalaman ng lahat. May media, may TV, higit sa lahat, may internet. Kung ano ang nangyayari sa ibang bahagi ng mundo, agad-agad nating nalalaman. Ano mga bagong policies ng US government, alam natin.
Anong nangyayari sa Europe? Alam natin. Yung mga pagsasara ng mga simbahan, alam natin. Yung iba't ibang mga karumal-dumal na mga nagaganap na hindi natin alam dati, no? Si Faustina, nakikita niya at wala siyang magawa kundi umiyak na lang. Kasi nakikita niya kung gaano katindi yung mga kinocommit na mga kasalanan ng tao. You have to have that power. Kaya lang ako nga hindi ko gugustuhin yan kasi kung makikita ko, iyon ngang aksidente sa kalsada na tumitilapon yung mga bawa nakamotor tumitilapon sa kalsada, tuguan, walang pwedeng gumalaw kasi hindi pwedeng galawin. Hindi ko kayang tingnan yun eh. Talagang hindi ko kayang tingnan because one time I saw someone along EDSA na gano'n, no, aksidente, motor. Hindi kinaya kasi nasa sasakyan ako, nadaanan ko. Hindi kinaya. And I will never look at that ever again, yung mga ganong pangyayari. Eh lalo na kung yung nakikita mo na sa yung vision, kung ano nagaganap, yung malawakang pagpatay through war, digmaan, bobombahin ng simbahan, bobombahin ng ospital, no? Bobombahin yung ano, papatayin ng mga bata. Hindi ko kayang tingnan yun. So, ganun yung nangyayari in the past. Nagtatago yung mga yan sa dilim, hindi natin nakikitang nagaganap. We can only hear news of it, balitang-balita lang na word of mouth, no? Pero ang impact nun, hindi kasing tindi kapag nakikita natin. So, ngayon kasi nakikita natin because there's light, may liwanag. At ang manifestation ng liwanag na yan, meron tayong readily accessible na mga avenues, no? Katulad ng internet. Nakikita na natin yan. Napipicturan, nabivideohan. Nung araw, kung sino lang may camera, yun lang yun. No? Pero ngayon, yung camera phone for instance, ganun na yung capability ng mga smartphones natin. Yung mga smartphones natin, pwedeng mag-picture, pwedeng mag-video. Kuhang-kuha mo na siya agad. So, kung meron kang ginagawang kasalanan, pwede kang videohan. Pwede kang i-post sa social media. Alam na nila agad lahat yon. So, kaya nakikita natin sobra ang nagaganap. Pero, yun nga lang. Ang kaibahan ngayon, kaya natin nakikita at sinasabi natin na sobra-sobra na yung darkness because the light has already penetrated the earth. So, positive yun on the other hand. And this means that we have to pray. Kaya nga tayo, pag may naririnig tayo na ganito o naganap na ganito, mabilis yan. Let's pray the chaplet. Uupo tayo. Magdarasal tayo ng chaplet. Sabay-sabay. Dahil may panawagan na ipagdasal natin yung ganito. Pagdasal natin ang California na susunog. No? Alam natin agad yun. Kasi right on that very moment, naka-live stream pa, nagaganap yung sunog. And we all gather together virtually, no, to pray. Kahit na hindi yan organized, no, pero sinabing ipagdasal, each one of us individually will pray for it. So, ganun po kahalaga yung pagdarasal. Hindi ang adoration, no, na kailangan pong nandun ka sa isang lugar, magtipon-tipon. We can always do it immediately. Now, when someone asks for prayer, text you na kailangan na ganito, immediately you can always do that. Hindi natin kailangan na yung dumaan pa sa napakaraming proseso. But of course, praying as a group is more effective than praying individually. The synergistic effect is far greater when we pray in group. Kaya, during the 3 a.m., never estimate the power of our prayers ng 3 a.m. because we are praying as a group and we have been showering a lot of light, no? Shedding a lot of light to the world.
Dahil yan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon dahil sa ating sama-samang pananalangin. The power of prayers and the power of praying in groups. Lord, we thank you for always giving us the power to help other people through our prayers. Every morning, we are becoming instruments of your love, mercy, and compassion. This is the easiest thing that we can do. As what Faustina had said, let every day be an act of mercy. The first method of doing mercy is by action. And if action is not possible, let it be done through words. And if action and words are not possible, do the third thing, and that is through prayer. Our prayers is very effective and will reach far and wide. Maaabot ng panalangin ang kahit anumang hindi maabot ng ating mga paa. That's the power of prayer. But again, prayer is also important, but lang po.